Tinanong ni Logan si Clayton kung kaya rin bang gumawa ng golem ang kanyang mga estudyante. Kinumpirma ni Clayton, ipinaliwanag na dahil sila ay nagmula sa Golem School ng Earth Magic Tower. Kaya nilang gumawa ng mga golem. Tuwang-tuwa si Logan sa pagkakadiscover nito. Ngunit mabilis na pinigilan ni Clayton ang kanyang kasiglahan sa pamamagitan ng pagtukoy sa isang malaking limitasyon. Ipinaliwanag niya na ang spell formula na kinakailangan upang gumawa ng core ng golem gamit ang mana ay maaari lamang isagawa ng mga 5th Circle Mage. Ang kanyang mga estudyante, bagamat mahuhusay, ay hindi sapat ang lakas upang bumuo ng mga core ng golem ng mag-isa. At sa halip ay nangangailangan ng mga mana stone. Kahit na mayroon nito, ang mga golem na kanilang gagawin ay mas maliit at mas mahina kaysa sa golem na kanyang pinatawag. Nang marinig ito, nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Logan. Ipinaliwanag niya na ang mga mana stone ay isang mineral na kasing bihira ng orichalcum o mithril. Napuno ng likas na enerhiya ng mana, kaya ito ay isang bihirang mineral. Hindi ito maaaring gawin ng artificial. At dahil ginagamit ito para sa tulong sa mahika o artificial na paglikha, ito rin ay medyo mahal. At dahil dito, naisip ni Logan na ang mga mana stone ay hindi masyadong cost-effective para sa trabahong ito. Ngunit hindi maaaring isipin ni Logan ang cost-effectiveness sa isang digmaan. Dahil kung mananalo siya sa pamamagitan ng pag-invest ng ilang pera, sapat na iyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Clayton kung ang kanyang golem ay lalakas din kung gagamit siya ng mga mana stone. Kung saan sumagot si Clayton ng oo. Sinasabi na ang lakas at bilis nito ay tataas. At tatagal ito ng maraming beses. Gayunpaman, dahil siya ay isang 5th Circle Mage, kakailanganin niya ang pinakamataas na grado ng mana stone para doon. Gayunpaman, para sa isang 2nd Circle Mage, ang golem spell na isang low-grade mana stone ay sapat na. Maaari itong tumagal ng halos 24 na oras. Maaari itong maging maraming beses na mas malakas kumpara sa isang adultong lalaki. Nang marinig ito, naisip ni Logan na ang isang low-grade mana stone ay nagkakahalaga ng halos kapareho ng isang piraso ng ginto. Ang kanilang cost-to-benefit ratio ay masyadong mababa para sa lahat ng pera na iyon. Ngunit para sa isang maikling digmaan tulad ng nakaraang digmaan sa pagitan ng mga 5th, madali itong makapagdadala ng mas malaking resulta. Dumating si Dwayne sa construction site, at nang makita ang malaking golem na sumusuntok sa bundok, lubos siyang natakot. Lumaki ang kanyang mga mata sa gulat habang ipinapalagay niya na sinisira ng golem ang teritoryo. Mabilis na sinubukan ni Logan na pakalmayin siya. Ipinaliwanag na hindi nagwawasak ang golem. Ngunit talagang naghuhukay ng tunnel bilang bahagi ng plano. Gayunpaman, si Dwayne ay masyadong nalulula sa takot upang makinig. Nang hindi pinakinggan si Logan, nagpanik siya at tumakbo. Sumisigaw na kailangan niyang ipaalam sa Patriarch ang nangyayari. Bumaling si Logan kay Hamar, at inutusan siyang dalhin ng mga manggagawa upang simulan ang water channel. Sinasabi na hindi na kailangang mag-iwan ng sinuman para sa paggawa ng tunnel. Dahil ang golem ay higit pa sa sapat para sa gawain. Tumango si Hamar bilang pagsang-ayon. Tumalikod sa grupo at nagsimulang utusan ng mga manggagawa na huwag matakot. Sinasabi sa kanila na tipunin ang kanilang mga kagamitan at umalis. Samantala, naisip ni Logan na mayroon na siyang 3 proyekto sa konstruksyon na isinasagawa. Nakakaramdam ng halo ng kasiglahan at determinasyon tungkol sa progreso na kanilang ginagawa. Una ay ang tunnel at ang dam. Pangalawa ay ang water channel na magdadala ng tubig ng ilog sa bawat lugar sa kaparangan. At pangatlo ay ang minahan, kung saan, nakuha na ni Logan ang mga resulta mula sa pagbabarena noong siya ay nasa kabisera pa. Kaya naman, nagpadala na siya ng mga manggagawa doon bago pa sa ibang lugar. Naisip ni Logan na pagkatapos niyang bumalik mula sa kabisera, naging abala siya sa paggawa ng dam. Nais niyang bantayan ang minahan. Kaya bibisitahin niya ito bukas. Nakikita ang mga tao na pumapasok at lumalabas sa minahan. Kasama si Hamar, na mukhang masungit. Lumapit si Logan kay Hamar at nagkomento na matagal na silang hindi nagkita. Tinatanong ni Hamar kung ano ang pinagsasabi ni Logan. Kinuyam ang kanyang kamao. Inakusahan niya si Logan na pinatakbo siya pabalik-balik sa pagitan ng minahan at ng water channel. Ipinapahayag ang kanyang pagkabigo.
Sinabi niya kay Logan na hindi na niya kayang makipagsabayan sa dami ng trabaho. At iminungkahi na mas mabuting patayin na lang siya. Naghinagpis siya na hindi man lang siya makapagpahinga. At tinanong kung titigil ang trabaho kung wala siya rito. Pagkatapos ay hiniling ni Hamar na malaman kung bakit kailangan niyang pasanin ang lahat ng hirap na ito ng mag-isa. Sa buong pagbubulalas ni Hamar, si Logan ay nakatayo na walang imik. Hindi sigurado kung paano sisigat. Habang si Hamar ay nakaupo sa lupa, may luha sa kanyang mga mata. Marahang inilagay ni Logan ang kanyang kamay sa kanyang balikat bilang pagtatangkang aliwin siya. Kinilala niya ang hirap na pinaghirapan ni Hamar. Tinitiyak sa kanya na naiintindihan niya at pinahahalagahan ang lahat ng kanyang nagawa. Sinabi ni Logan kay Hamar na mula ngayon, siya na ang mangangalaga at mamahala ng lahat ng mag-isa. Nagbago ang ekspresyon ni Hamar sa kawalan ng paniniwala. Namumutla ang kanyang mukha habang tinatanong si Logan kung seryoso siya. Nagtataka siya kung talagang balak ni Logan na ipasa sa kanya ang lahat ng gawain. Nakaramdam si Logan ng kaunting lungkot na nahuli ni Hamar ang kanyang intensyon. Sa isang mapaglaro ngunit tapat na kilos, iniabot ni Logan ang kanyang pinky finger, nangangako kay Hamar na kapag natapos na ang konstruksyon, hahayaan niya itong magpahinga hanggat gusto niya. Si Hamar, na nakakaramdam ng labis na pagkabigla, sinubukang itulak ang kamay ni Logan. Iginiit na hindi niya tatanggapin ang ganoong kasunduan. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Logan ang daliri ni Hamar. Halos mapatili ang kawawang dwarf sa sakit habang nagbabanta siyang babaliin ito. Habang si Hamar ay nakatayo sa lupa, naiinis sa buong sitwasyon, tumalikod lang si Logan at hinaplos ang kanyang buhok gamit ang kanyang kamay. Sinasabi na nagpapanggap lang siyang mapang-asar. Pagkatapos ay tumingin siya sa minahan. Sinasabi na ngayon ang minahan ay magagawa ng mas mabilis kaysa sa kanyang nakaraang buhay. At kahit na hindi siya sigurado tungkol sa dam, umaasa siyang magiging maayos ito. Sa huli, iyon lang ang paraan upang magtagumpay ang kanyang mga plano. Inilunsad ni Logan ang isang communication channel upang makipag-usap kay Philip. Sinasabi niya kay Logan na ang mga materyales sa konstruksyon ay may hahatid ng walang problema. Binanggit din niya na nakakuha siya ng kasunduan para sa kahoy na kanilang kinakalakal, na magdadala ng karagdagang 100,000 ginto bawat buwan. Ang balitang ito ay nagdulot ng ngiti sa mukha ni Logan, natutuwa sa progreso. Si Philip, puno ng excitement, ay nagsabi kay Logan na kapag natapos nilang itayo ang minahan at malinis ang lupa, ang teritoryo ay lubusang magbabago. Sinabi niya kay Logan na gusto niyang pumunta at makita ito ng personal balang araw. Tumingin si Logan sa globo sandali, nag-iisip ng malalim, bago sumagot na dapat bumisita si Philip sa susunod na taon. Nagtataka si Philip kung bakit sa susunod na taon, ngunit mabilis niyang idinagdag na malamang hindi siya makakakuha ng sagot, kahit magtanong siya. Pagkatapos ay binago ni Logan ang usapan, sinabi kay Philip na may mga tsismis na kumakalat sa kabisera na may problema sa pamilya ng hari. Tinanong ni Philip si Logan kung anong problema ang tinutukoy niya, at sumagot si Logan na narinig niya ito noong nasa bahay siya ng Sword Duke. At hindi niya alam ang mga detalye, ngunit mukhang malaking isyu ito. Sinabi niya kay Philip na subukan niyang alamin ang tungkol sa mga tsismis habang siya ay nagnenegosyo. Inalala ni Logan ang kanyang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, naaalala na sa susunod na taglamig, biglang mamamatay ang hari, na haantong sa digmaang sibil. Gayunpaman, kinilala niya na ang impormasyong mayroon siya bilang isang mababang ranggong mercenary ay maaaring hindi lubos na tumpak. Kung ang pagkamatay ng hari ay talagang biglaan, susundan nito ang parehong pattern tulad ng sa kanyang nakaraang buhay. Kung hindi, maaaring mag-iba ang timing. Katulad ng digmaan sa pagitan ng mga fifth, ang pagsisimula ng digmaang sibil ay maaaring maimpluwensyahan ng mga hindi inaasahang salik. Naiintindihan ni Logan na hindi siya maaaring magsimulang maghanda hanggang sa makumpirma niya ang sitwasyon. Ang kanyang pangunahing focus ay ihanda ang pamilya McLean para sa nalalapit na kaguluhan na babaliktad sa kaayusan ng kaharian. Inutusan ni Logan si Philip na ilaan ang natitirang budget bilang emergency fund, at bumili ng maraming armas at baluti hanggat maaari, partikular na sapat upang magbigay ng kagamitan sa 1,500 lalaki. Nang marinig ito, pinagpawisan si Philip, sinasabing hindi ito maliit na gawain.
Tinanong niya kung bakit kailangan ni Logan ng napakaraming kagamitan kung ang mga McClane ay mayroon lamang humigit kumulang 100 kabalyero. Nilinaw ni Logan na ang kagamitan ay hindi para sa mga kabalyero, kundi para sa mga sundalo. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng pagkabaliw kay Philip, hindi makapaniwalang tinanong si Logan kung tuluyan na siyang nawala sa katinuan. Ipinagtanggol niya na walang sino man ang lubusang nag-aarma sa kanilang mga sundalo sa digmaan. Itinuturing itong pag-aaksaya ng pera. Gayunpaman, tumanggi si Logan na makinig sa mga pagtutol. Sa kanyang isipan, inalala ni Logan na bagaman ang kanyang mga aksyon ay maaaring mukhang hindi pangkaraniwan, ang mga ito ay dulot ng pangangailangan. Ang nakaraang digmaan ay nagresulta sa malaking bilang ng mga nasawi sa mga tao ng kanyang teritoryo, na lubhang nagpababa sa inaasahang output. Upang labanan ito, kailangan niyang bawasan ang conscription habang pinapalaki ang lakas ng kanyang mga kabalyero at regular na sundalo. Ang pag-aarma sa mga pinakamahina na regular na sundalo ay isang mahalagang bahagi ng estratehiyang iyon. Tinanong ni Logan si Philip kung nagkamali ba ang kanyang paghuhusga, kung saan nag-aatubiling sumagot si Philip ng hindi. Pagkatapos ay naglagay siya ng ngisi sa kanyang mukha, at sinabi kay Philip na kung gayon, dapat nilang ipagpatuloy ang napag-usapan. Sinabi ni Philip na naiintindihan niya, at lihim niyang aalamin ang higit pa tungkol sa tsismis. Sa ganitong paraan, sinabi ni Logan na mula sa pagkuha ng pondo sa pamamagitan ng minahan, pagtiyak sa supply ng pagkain sa pamamagitan ng pagtatayo ng dam, at pagpapabuti ng armas ng mga sundalo. Ang mga pangunahing aksyon para sa isang pag-unlad ay maayos na isinasagawa. Isang napakalaking tambak ng mga papel ang nakapatong sa mesa ni Logan, na nagpapahirap sa kanya habang hinahalugog niya ang mga dokumento. Tumayo si Dwayne sa tabi niya, itinuturo ang kanyang atensyon sa mga partikular na papel at ipinapaliwanag kung ano ang kailangan niyang gawin. Basahin iyan, pirmahan ang isa pa, at iba pa, bago idagdag na dadalhin niya ang susunod na set ng mga dokumento para sa pagsusuri ni Logan mamaya. Binabasa ang isa sa mga dokumento, sinabi ni Dwayne kay Logan na muli niyang pinirmahan ang isang dokumento nang hindi maayos na sinusuri ito. Samantala iniisip ni Logan kung gaano siya katagal sa mga papeles na ito. Sinabi ni Dwayne na ito ay nagpapatuloy na sa loob ng halos 1 buwan. Binigyang diin niya na ang pagiging Lord ay nangangailangan ng higit pa sa 1 o 2 araw na trabaho. At inalala ni Logan kung paano hindi niya nakitang nagtrabaho ng ganito ang kanyang ama. Patuloy na ipinaliwanag ni Dwayne na siya ang humahawak sa karamihan ng trabaho para sa Patriarch, na nag-iwan sa kanya ng pagtataka sa revelasyon. Tinanong ni Logan kung bakit ibinuhos ni Dwayne ang lahat ng responsibilidad sa kanya. Kung saan iginiit ni Dwayne na bilang hinaharap na kahalili, kailangan ni Logan na lubusang maunawaan ang mga gawain ng teritoryo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, at sinigawan ni Logan si Dwayne, iginigit na hindi siya ang kahalili. At tinanong lamang ni Dwayne kung may iba pang sumasang-ayon doon. Sa sandaling iyon, pumasok si Kaiselan, mukhang nag-aalala. Nag-atubili siya bago magsalita. Sinabi na si Hamar ay natrap sa isang gumuho na minahan. Ang balita ay nagpadala ng alon ng takot kay Logan, na agad na nabahala sa pagkaapurahan ng sitwasyon. Tumayo si Logan mula sa kanyang upuan at tinanong si Kaiselan kung paano ito nangyari. Ipinaliwanag ni Kaiselan na gumuho ang isa sa mga tunnel ng minahan. Nag-aalala, agad na nagtanong si Logan tungkol sa lawak ng pinsala, at kung nahanap na nila si Hamar, habang sumingit si Dwayne para itanong kung kailan nagkaroon ng minahan ang kanilang teritoryo. Hindi pinansin si Dwayne, iniulat ni Kaiselan na mahigit 50 metro ng mga tunnel ang gumuho, na nagpapahirap na matukoy ang eksaktong posisyon ni Hamar. Nang marinig ito, nagmadali si Logan papunta sa pinto, sinasabing walang oras na dapat na masayang, at kailangan nilang pumunta agad sa minahan. Muli, nagalit si Dwayne, tinanong kung saan nagmula ang minahan. Dumating si Logan sa minahan sakay ng kabayo, at agad na tinanong ang mga manggagawa kung aling tunnel ang gumuho. Itinuro ng isa sa mga lalaki ang gitna ng 3 daanan, at ipinaliwanag na ito ang pinakamalalim. Sinubukan niyang babalaan si Logan tungkol sa kadiliman sa loob, ngunit hindi ito pinansin ni Logan. Nagmamadali siyang dumaan sa kanya at nagtuloy-tuloy sa loob ng tunnel. Sa loob, itinutok ni Logan ang kanyang aura sa kanyang mga mata, na nagbigay sa kanya ng night vision.
Ang nakita niya ay nakakabahala. Malalaking bato ang nakaharang sa tunnel, at ilang tao ang nahihirapang alisin ang mga ito. Napansin ng matandang foreman na namamahala sa minahan si Logan. At inutusan ni Logan ang mga manggagawa na tumabi. Inilagay ni Logan ang kanyang kamay sa isa sa mga bato at pinuno ito ng mana, at naramdaman ang presensya ng 10 taong nakulong sa ilalim. Isa sa kanila ay katulad ng laki at hugis ni Hamar. Sinabi ni Logan sa foreman na naiwasan nila ang pinakamasama, ngunit marami pa ring nasugatan. Nagtataka ang foreman at nagtanong kung paano ito nalaman ni Logan. Binaliwala ni Logan ang tanong, at iginiit na hindi ito mahalaga sa ngayon, at sa halip ay tinanong kung gaano katagal bago maalis ang mga bato. Tinataya ng foreman na aabutin ng hindi bababa sa 3 araw kung walang aberya. Nag-aalala si Logan. Alam niya na kahit ang pinakamatitibay na duwende ay hindi tatagal ng matagal na may malubhang pinsala na nakakulong sa ilalim ng mga bato. Kung mas matagal, mas maliit ang kanilang tsansa na mabuhay. Napagtanto ang pagkaapurahan ng sitwasyon, alam ni Logan na wala siyang ibang pagpipilian kundi kumilos ng mabilis kung gusto niyang iligtas sila. Sa labas ng minahan, nag-uusap sina Logan at Clayton, at tinanong ni Clayton si Logan kung bakit sila tinawag sa lugar na ito. Sinabi ni Logan kay Clayton na didiretso siya sa punto, at nakiusap sa mga mage na iligtas si Hamar at ang mga manggagawang nakulong sa minahan. Sinabi ni Clayton na sila ay babayaran ng tama, ngunit tila hindi masyadong nagmamalasakit si Clayton sa pera. Napagtanto niya na ito ang dahilan kung bakit abala si Hamar, na nagpapabalik-balik sa pagitan ng minahan at ng dam. Sinabi niya kay Logan na dahil may mga nasaktan, malugod silang tutulong, at nagpasalamat si Logan sa kanya. At sinabi kay Clayton na sisiguraduhin niyang gagantihan ang pabor. Nagtataka si Clayton kung bakit bumili si Logan ng isang mapanirang magic scroll at hindi ito ginamit, at napagtanto na ang minahan ang dahilan. Habang itinuturo ni Logan sa kanila ang direksyon ng minahan, naisip niya na dahil nilihim niya ang tungkol dito, tiyak na napakahalaga nito. Gayunpaman, sinabi ito ni Logan sa kanya, lahat upang iligtas ang isang alipin at ilang manggagawa. Sa loob ng minahan, ginamit ni Clayton ang kanyang mahika upang pigilan ang pagguho ng tunnel, at sinabi sa kanyang mga disipulo na gamitin ang mga golem upang alisin ang mga bato, at tila gumagamit sila ng mga mana stone para gumana ito. Ang mga disipulo ni Clayton, na mahigpit na hawak ang kanilang mga mana crystal, ay nagsimulang umawit ng kanilang mga spell. Sa mabilis na mga galaw ay inihagis nila ang mga mana stone sa mga guho, at habang nagkakabisa ang mahika, namangha si Logan. Ang mga gumuhong bato ay gumalaw at naging metatiyog na stone golem. Ang lugar ay ikinatakot ng mga manggagawa ng minahan, na hindi sanay na makakita ng gayong hilaw na pagpapakita ng mahikal na kapangyarihan. Si Logan, na nagmamasid sa kahusayan ng mga mage, ay namangha kung paano nila nagawang alisin ang ilang metro ng mga guho sa loob lamang ng ilang sandali sa pamamagitan ng paglikha ng mga golem. Gayunpaman, nanatiling nakatuon si Clayton, na hinihimok ang kanyang mga disipulo na magmadali. Ang pagkaapura, sa kanyang boses ay nagpapaalala sa kanilang lahat na walang nakakaalam sa kalagayan ni Hamar at ng mga nakulong na manggagawa sa mas malalim na bahagi ng gumuhong minahan. Ang mga golem, na kontrolado ng mga disipulo ni Clayton, ay sistematikong nililinis ang mga guho. Madaling nagdadala ng malalaking tipak ng bato mula sa pasukan ng minahan. Gayunpaman, si Logan ay hindi lamang nakatayo at nagmamasid. Sumali siya, naghahakot ng mga bato kasama ang mga mage at mga trabahador. Si Clayton, nang mapansin ang pakikisangkot ni Logan, ay sandaling natigilan. Ito ay isang hindi pangkaraniwang tanawin, isang noble, na nakikibahagi sa gawaing manual upang iligtas ang mga karaniwang tao at isang dwarf. Hindi pa niya narinig para sa isang taong may ranggo ni Logan na gumawa ng ganitong trabaho. Lalo na ang karamihan sa mga noble ay hindi magdadalawang isip tungkol sa buhay ng mga nasa ilalim nila. Habang pinapanood ang determinadong pagsisikap ni Logan, hindi napigilan ni Clayton ang isang kislap ng pag-asa. Marahil ang mundo, sa kabila ng mga kapintasan nito, ay hindi pa tuluyang nasira. Kasunod nito, pinupunasan ng Mines Master ang pawis sa kanyang noo at sumigaw para marinig ng lahat na natagpuan na niya ang mga nasugatan. Nakita si Hamar na nasugatan, kalahating nakabaon sa ilalim ng tambak ng bato. Nang makita ito, sinigaw ng Mines Master ang kanyang pangalan,
natatakot, at sinubukan ni Logan na suriin ang sitwasyon. Lumilitaw na sa kabila ng laki ng aksidente, ang mga pinsalang natamo ni Hamar at ng ibang manggagawa ay hindi malubha, at sila ay nahimite lamang dahil sa pagkagulat. Habang nakatingin sa eksena, nagpapasalamat si Logan, nagpapasalamat sa mga Diyos na ang lahat ay nakalabas na may mga minor na gasgas lamang. Maya-maya, sa infirmary, tinanong ni Logan si Hamar kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Hamar na nakatulog siya habang gumagamit ng destruction scroll, inamin na sobra siyang nagtatrabaho kamakailan. Si Logan, na halatang nagagalit, ay nanatiling tahimik. Naramdaman ito ni Hamar, at sinubukan siyang tiyakin, na sinasabi na sa kabila ng aksidente, maayos ang lahat, at babalik siya sa trabaho sa lalong madaling panahon. Nang malapit nang idagdag ni Hamar na ang trabaho ay hindi masyadong mahirap at kaya niyang tapusin ito sa loob ng 1 o 2 araw. Pinutol siya ni Logan, sinasabi sa kanya na magpahinga siya hanggat kailangan niyang gumaling. Gayunpaman, nang mapagtanto ni Hamar ang sinabi ni Logan, tumigil siya sa pagsasalita, hindi sigurado kung ano ang kanyang narinig. Tinanong niya si Logan kung talagang gusto niyang magpahinga si Hamar, at sumagot si Logan sa pamamagitan ng pagtatanong kung magiging maayos ba siya kung hindi siya magpapahinga. Pagkatapos ay sinigawan ni Hamar si Logan na magpapahinga siya. Kahit na masunog ang mundo, magpapahinga siya. Kahit na dumating ang mga alien, magpapahinga siya. Anuman ang mangyari, hindi maaantala ang kanyang pahinga. Habang lumalabas si Logan sa silid ni Hamar, namangha siya sa kapangyarihan ng mahika, humanga na ang operasyon ng pagsadyep ay natapos at nailigtas ang lahat sa loob lamang ng 2 oras. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa isang bagay na kanyang hinahangad, ngunit ang kanyang mga iniisip ay naputol ni Clayton, na lumitaw sa tabi niya na parang multo mula sa nakaraang Pasko. Ginulat ni Clayton si Logan sa pamamagitan ng pagsigaw. Mayroon kang kahangahangang minahan. Iniwan si Logan na walang masabi. At nagtaka si Logan kung natuklasan niya na ang minahan ay puno ng ginto. Napagtanto niya na ito ay maaaring maging problema, dahil hindi siya sigurado kung itatago ito ni Clayton. Pagkatapos ay nagtanong si Clayton, Logan, bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Ipakita ang minahan at humingi ng tulong ko. Nanatiling tahimik si Logan, ngunit nagmuni-muni siya sa tunay na dahilan. Walang ibang may sapat na kasanayan upang palitan si Hamar sa kasalukuyan. Sa tingin niya ay sulit ang panganib na iligtas si Hamar, dahil ang pag-unlad ng minahan ay maaantala kung wala siya, na makakasira sa mga plano ni Logan sa hinaharap. Gayunpaman, may mas malalim na dahilan, na sinabi ni Logan kay Clayton. Kung hindi niya mapoprotektahan ang kanyang mga tao, walang matitira sa paligid niya. Ang sagot na ito ay nagpukaw sa interes ni Clayton. Pagkatapos ay nagtanong si Clayton kung gusto ni Logan ng isang magic tower sa kanyang teritoryo. Natigilan si Logan. Ipinaliwanag ni Clayton na oras na para makipaghiwalay si Logan sa kaila-hilakbot na Tower Master na iyon, at tila kaya ng kanyang teritoryo na suportahan ang isang maliit na magic tower. Tinanong niya si Logan kung ano ang iniisip niya tungkol sa ideya, at nakita ni Logan na seryoso si Clayton. Labis na nagagalak, sinabi ni Logan sa kanya na ikararangal niyang magkaroon ng magic tower sa kanyang teritoryo. Nagniningning ang kanyang mga mata at namula ang kanyang mga pisngi na parang isang bata na nakakita ng candy sa unang pagkakataon. Pagkatapos ay nagtanong si Logan kung sasama ang mga disipulo ni Clayton dito. At kung anong uri ng suporta ang kakailanganin niya. Sinabi ni Clayton kay Logan na ang kanyang mga disipulo ay sasama sa kanya. At pagdating sa suportang pinansyal, mababa lang ang kanyang hinihingi. Hihingi lang si Clayton kay Logan ng kung ano ang kinakailangan. Sinasabi kay Logan na nagtitiwala siya sa kanyang pagkatao at kakayahan. Nakikita ang nangyari, naglalaway si Logan na parang gutom na aso habang nakatingin kay Clayton. Bilang saksi rin sa napag-usapan, tinanong ni Hamar si Clayton kung nabagok din ang ulo niya, pero sinabi ni Logan na bumalik na siya sa pagpapahinga.